So, bago mo ng lahat, tumayo muna sa ating panalangin. Creator of all things, true source of life and wisdom, origin of all being, graciously let the ray of your light penetrate the darkness of my understanding. Take from me the double darkness in which I have been born, and obscurity of sin and ignorance. Give me a keen understanding, a retentive memory, and the ability to grasp things directly and fundamentally. Grant me the talent of being exact in my explanations, and the ability to express myself with earnest and charm. Without the beginning, direct the progress and not the application. I ask this through Christ our Lord. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Magandang umaga sa inyong lahat sa ulitin. First na yan, aga na. Meron bang lumiban ngayon sa ating klase? Magaling. Nagpapakita lamang yan na ang lahat kayo ay gustong matuto sa araw na ito. So, bago mo na ang lahat, magbabalik tanaw muna tayo sa ating tinalakay noong mga nakaraang araw. Sino sa inyo ang sino pa nakakaalala sa inyo ng nakaraan nating talakayan? Yes? Tama! Ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw ay tungkol sa kabagsang kaunlaran. Ang kaunlaran ay sinabi ni Matusen na ang kaunlaran ay matatungo lamang kung mapaunlad natin ang yaman ng buhay ng tao sa ating lipunan. Bago yan, may pagagawa muna ako. Alam niyo ba ang larong 4 peaks at 1 word? Yes! Sino ang makapagsasagot ng una? Tama. Sino naman ang makasagot ng pangalawa? Tama. Pangatlo? Tama. At ang panghuli? Yes? Tama. So, ano-ano ang mga nawalaan ninyong mga salita? Pagbat? So, mayroon na kayong konting ideya sa tatalakayin natin sa umagang ito. Bago muna ang lahat, kayo ay inaasahan na pagtapos ng ating klase ay natutukoy ang kahulugan ng agrikultura. Pangalawa, naiisa-isa ang sektor ng agrikultura. At ang panghuli, nakapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kahalagahan sa sektor ng agrikultura. Ngayon, ang tupikong ating tatalakayin sa umagang ito ay ang sektor ng agrikultura. Sino sa inyo ang may ideya tungkol sa agrikultura?
sektor ng agrikultura. Sektor ng agrikultura ay isang agham, sining, at gawain ng pagpuproduce ng pagkain at ilaw ng mga produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao. Sa madaling salita, ito ay ang paghahalaman at pag-aalaga natin ng mga hayop. Bakit tinawag na bansang agrikultural ang Pilipinas? Meron ba kayo idea? Tinawag na bansang agrikultural ang Pilipinas sapagkat malaking bahagi ng ating ekonomiya ang nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagi ng ating ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan natin sa pagkain at sa mga hilaw na sangkap na kailangan sa pagproduksyon. Ito muna tayo sa subsektor ng ating agrikultura. Merong 4 na sektor ang ating agrikultura. Ito ay ang paghahalaman, paghahayupan, pangingisda, at pagbubuwag. Ang una natin tatalakayin ay ang paghahalaman. Pwede mo bang mabasa ng malakas? Paghahalaman ay isang sining ng pag-aaral sa pagtatanim ng mga halaman. So, ito ay pagtatanim at pag-aayos ng halaman. Halimbawa nito, class, ay ang mga gulay, prutas, at palay, at maging ang bulaklak. So, bakit nga ba, ano kaya ang dahilan kung bakit tayo nagtatanim? So, tama, upang magkaroon tayo ng pagkain. Hindi lamang sa pagkain, dahil ang pagkain nagmumula sa ating mga prutas, gulay, ay nagbibigay din sa atin ng sustansya upang tayo maging malakas. Pangalawa, ay ang paghahayupan. Pwede mo ba magbasa? Paghahayupan ang paghahayupan ng mga gawain kailangan ng ating mga tagapagalaman. So, ito ay ang mga gawaing ginagawa ng mga tagapag-alaga ng hayop. So, ito ay binubuo ng pag-aalaga ng kambing, baboy, at baka, at ang manok. So, sa paghahayupan, meron hati ito sa dalawa. Ito ay ang livestock at poultry. Sa livestock, ito ay ang pag-aalaga ng mga baka, kambing, at baboy. Samantalang sa poultry naman ay ang pag-aalaga ng mga manok. So, layunin ng paghahayupan ang suplayan tayo ng pangangailangan natin sa karne at iba pang mga pagkain. Ngayon, dadako na tayo sa pangatlong sektor ng ating agrikultura. Sino pwede makapagpasa? Shalom. Pangingisda. Uri na kalagbuhay na kung saan ginagawa sa lawak ng lawa at ilog na mayroong sa isla. So, ito ay ginagawa sa lawak ng ating dagat o sa mga tubig na mayroong isla. So, halimbawa ng uri ng ginagamit sa pangingisda ay ang paggamit ng sibat, ang paggamit ng net, at ang pag-ibigwit. So, itinuturing din na malaking tagapagtustos ng isda ang ating bansa. So, nauuri sa tatlo ang ating pangingisda. Una na dyan ang komersyal na pangingisda. Commercial na pangisda. Nag-progress sa una na pang-iingat
ng barko na may kapasidad na hihigit sa 3 tonelada para sa mga gawain ng pampangatay. So, in short class, ang commercial na pangingisda, ito ay gumagamit ng mga malalaking barko or malalaking kasangkapan sa pangingisda. Ang ikalawa naman ay pakibasa lahat. Municipal na pangingisda ay nagaganap sa loob ng munisipyo at gumagamit ng pangkaan na may kapasidad na 3 tonelada ang mas mababa. So, in short, maliliit na bangka lamang ang ginagamit sa municipal na pangingisda at maliit rin ang nahuhuli nilang mga isda dahil maliit rin ang mga kasangkapang kanilang ginagamit. At ang panghuli ay pakibasa. Naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at pagpupulong ng mga isda at pagpupulong ng klase ng isda. So, in short, sa aquaculture, tao ang nagpaparami or sa tao nakadepende ang pagpaparami ng isda. At ang panghuli natin ay ang pagbububad. Pakibasa nyo. So, ito ay ang pang-ekonomikong gawain sa ating agrikultura. So, mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla at troso. So, dito tayo kumukuha ng mga kasangkapan natin ginagawa or mga kagamitan natin sa ating mga bakal. Pagkakain natin ang kahalagahan ng ating agrikultura. Una na dyan, ito ay nagbibigay ng pangunahing pagkain sa atin. So, sa pamamagitan ng ating pangingisda, paghahalaman, at paghahilipan, mayroon tayo nakukuha mga pagkain. Pangalawa, pagbabasa. Pangunahan, pagbibigay ng trabaho sa mga pamilya. So, ito ay nagbibigay ng pangunahing hanap buhay sa ating mga mamamayan. Pangatlo, Marami din ang mayayari tulog. pang-apat, pinagkukunan ng ilaw ng material. So, pinagkukunan dito ng ilaw ng mga materials na halimbawa sa mga isda, ginagawa sa dinas o pinaprocess na lang sa ng ating industriya. Panglima, so, nagpapasok ganito ng dolyar or pera sa ating bansa dahil sa mga produkto natin na halimbawa ng mga okra, mga ipon, so, nilalabas at pumapasok ang malaking pera dito sa ating bansa. Ngayon, may ipapagawa ako sa inyo. Pakibasa na. Gagawin ng bawat pagkati, gagawin ng isang pagkakulit ka ng pagkakulit at sa pagkakulit tungkol sa sektor ng agrikultura. Overall, dito at ang halaga nito, meron naman kayong mga tutulong para sa pagkakanda. Pagkatapos ay bibili kayo ng isa sa grupo ninyo na mag-uwalan dito sa harap. So ngayon, papagdating ko kayo sa apat at ipili kayo na mag-represent dito mamaya sa harap. So, 1, 2, 3, 4. So, ang lahat ng number 1 dito sa harap. Number 2 dito sa left side. Ang number 3 dyan sa likod. At saka yung number 4.
Dress this is. Maupo na ang lahat. Ito ang inyong gagawin. So, ibigay ko kayo ng tita na So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para matapos nyo ang inyong gawain. So, pwede na kayong magsimula.
La, Bibi. Sorry. Magkapin. Kung diyan ako magtulog, papasa ko. Nagbibigay ko ka. Hanggang alam lang. Utang mo ba? Magasarap. Ito mag-idaw? Gaga po, pero ka na. Bulpon. May kasaray ka. Ay, hindi yun po kasi pa. Siguro ako Libyan ay. Siguro ako Libyan ay. Libyan. 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 Ayaw mo. Yep. Di ba ako sustento sa mga ano, sa mga mamamayan? Ito na ka. Kung sa ano, sustento, kwarta. Mga trabaho. Kaya ko sa kwarta. Sambat na. Ano sambat mo? Umura na ba ito? Ano sa kailangan ito? Naganayin niyo rin? Magsito na, kultura, batang niya bro. Guys, yan nakita mo. Diyan nakita na tayo. Bal. Libyan. Libyan. Libyan na siya naman. Talaga.
Apat ay meron na lang kayong 2 minutos maghahanda. Uy, kitikul, kitain ka rin. Galing mo. May ilong. Ito. Uy, lagado ka ba ko? May bike kami dyan. Stephen, wait. Ito, di marig-marigado. Imaw kita. So, tapos na ba ang lahat? So, bumalik na kayo sa inyong mga upuan at makinig tayo sa mga magulat sa harap.
So, makinig na tayo dito sa magkukulat sa araw. So, una magkapresent ang group 1. Magandang umaga sa lahat. Ako ang magkukulat ng group 1. Ano ba ang sektor ng agrikultura? Ang sektor ng agrikultura ay isang pagkamasilin na may kinalaman sa pagpaparami ng mga tanim o halaman. Ito ay may kaugay sa ilaw na material nila sugas na yan. Ang mga bumubuo nito ay pagbububat, pangingisda, pagkahayupan at pagkahalaman. At ang kahalagahan naman ito ay ito ang nagbibigay ng pagkain. Ito din ay nagbibigay ng trabaho. Ito ay pinagkukunan ng kitang panlabas. Ito ay pinagkukunan ng material para makabuo ng bagong ito. At pinagkukunan ng sobrang magkatawag mula sa lugar ng sektor at pinagkula at patungo sa industriya at pag-ibig. So, palakpakan natin ang group 1. So, next, group Ano nga ba? So, makinig na sa group 2. Magandang araw sa lahat. Ito po ang paglalahad ng group 2 tungkol sa sektor ng agrikultura. Ano nga ba ang sektor ng agrikultura? Ito ang sektor ng agrikultura kung saan mayroong matutuhang mga benepisyo ang mga tao na magagamit nila sa pang-araw-araw na nabubuhay. Ano nga ba ang mga karagahan nito? Ang mga karagahan nito ay nagbibigay ng pagkain, pangunahing nagbibigay ng trabaho,